Praise God. Samahan niyo ako sa pagbuklat ng salita ng Diyos bago tayo manalangin. Let's read from the book of Exodus, chapter 12. Praise the Lord. Sabi rito sa verse 29 hanggang verse 32, Now it came about at midnight that the Lord struck all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne, to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of cattle. And Pharaoh got up in the night, he and all his servants, and all the Egyptians. And there was a great cry in Egypt, for there was no home where there was not someone dead. What a great God. Then he called for Moses and Aaron at night and said, Rise up, get out from among my people, both you and the sons of Israel, and go worship the Lord as you have said. Take both your flocks and your herds as you have said, and go and bless me also. Praise the Lord. Tayo manalangin. Aming Diyos, purihin ka sa lahat ng iyong mga gawa. Noon at ngayon, Panginoon, ikaw ay hindi nagbabago. At ang iyong pag-ibig sa bawat isa na iyong mga tinubos ay lalong na nahahayag, Panginoon, sa gitna, sa mga panahon ng kahirapan, ng mga struggles na aming hinaharap sa buhay na ito. Salamat sa iyong pag-ibig at ngayong gabi, O Diyos, muli sa aming pag-aaral ng iyong salita ay patuloy na maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Hayaan ang iyong salita ay mangusap at itaas ang nag-iisang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang aming buhay ay magbibigay ng karangalan sa iyo lamang, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Tayo makakaupo ng mga kapatid. Magandang gabi sa lahat. Salamat sa Diyos sa magandang panahon. Malamig ngayon. At nabalitaan ko na nung Sunday ay malamig din ang panahon dito. Pero mainit ang pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise God. Yun ang maganda, mga kapatid. Malamig o mainit ang panahon, tayo ay steady, mainit maglingkod sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay lagi rin namang mainit. Hindi yan ang lalamig at hindi nagbabago. Praise God. Sa gabing ito ay nais ko ibahagi sa inyo ang paksa. Mula dito sa ating teksto, hindi muna ako sa Sunday na tayo magpatuloy sa ating series dahil biglaan tong pagtayo ko ngayon. Yung naka-schedule nagpaabot sa akin na ako muna ang mangaral. So, next Sunday na yung ating series. Pero ngayong gabi ay nais ko ibahagi sa inyo ang paksang The Cost of Freedom. The Cost of Freedom. Binasa natin sa ating teksto ang gabi na ang Israel ay lumaya. At ito ay napakagandang event, mga kapatid, na hanggang sa ating panahon ay walang katulad. Ang mga ginawa ng Diyos ay hindi kayang tapatan ng anumang gawa ng tao sa ating panahon, mga kapatid. Naalala ko lang, nung Monday ay, alam niyo ba yung holiday nung Monday, di ba? Ang holiday natin ay National Heroes Day. At doon ako kumuha ng inspiration dahil sineselebrate ang mga bayani. So merong araw na itinakda para parangalan ang mga bayani. Walang specific hero na binanggit, pero ito ay National Heroes Day, and I found out na ang August ay napili as National Heroes Day because of the cry of Pugadlawin. So yung mga batang, mga estudyante, alam niyo ang history. Sa Pugadlawin, sa Balintawak, noong panahon, noong August 1896, doon pala nangyari ang formal na pagdideclare ng mga Pilipino sa pangunguna ni Andres Bonifacio ng kanilang revolt or rebellion against the Spanish government. At alam nyo ang naging resulta nun, mga kapatid? Kalayaan. Right? Because there were heroes. Mayroong mga lalaki at babae na naging matapang na
na hinamon or dinefy ang authority, ang tyranny, ang paghahari ng mga colonizers ng Spaniards. At dito yung istorya na kanilang pinagpupunit ang kanilang mga sedula. Sapagkat nung panahon na yon, ang sedula ay isang identification na laging nakasabit sa mga Pilipino. Lagi nilang dala para malaman kung sila ay registered sa government at kapag walang sedula ay kinukulong. So, yun ay naging simbolo ng pagpapasakop ng mga Pilipino sa pamunuan ng Espanya at ito'y pinagpupunit nila in defiance of the power, yung Spanish government. Dinefy nila, ibig sabihin ng pagpunit na yon ay handa sila ay lumalaban na at hindi na nagpapasakop sa pamunuan. Of course, ang naging resulta niyan ay ang kalayaan ng ating bansa. So, maraming mga Pilipino, hindi na rin natin masyadong na-appreciate ang bagay na ito. I'm sure sa ating kalagitnaan ngayon, marami sa atin ang hindi aware sa history na yan, sa part na yan ng ating history. And who cares? Sa ating panahon, sabi nga nila, ang mas mahalaga ay bigas. Kaysa sa istorya istorya ng ating kasaysayan na matagal nang nangyari. Those were the hardest times. Maging lalaki ka man o maging babae. Hindi lang sa panahon ng Spanish colonization, kundi maging sa panahon ng American time, ng panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas, lalo na nang pumutok na ang World Wars. And the Second World War was the worst of all. Nalaman ko na yung World War I, ang tawag noon ay Great War, the Great War. Tinawag lang itong World War II nang magkaroon ng pangalawang pandaigdigang digmaan. So nagkaroon na siya ng pangalawa. At itong pangalawa, ang isa sa pinakamatinding giyera na nangyari, and that is why nabuo ang League of Nations, which is now what we call the United Nations, because they want to avoid at all costs another war. Because another war, especially sa panahon natin ngayon, will be terrible. Well, I found out na napakaraming namatay. Kaya nga sinasabi ko na ang kalayaan natin as natural citizens ng isang bansa ay napaka-costly because our freedom cost lives. It cost the lives of so many. Alam niyo ba kung gaano karaming mga kababayan natin ang namatay? Well, ang pinakamataas na estimate ay 1 million. Pero ang karamihan ng estimates ay nasa 527,000. Yun ang pinaka-optimum na estimate ng mga namatay sa panahon na yun. Sa panahon ng World War, napakaraming mga tao ang namatay sa buong mundo. Ang pinakamalaking sabihin nating bilang ay sa USSR. Ayon doon sa isang nabasa ko sa Britannica, it's around 18 million. Ang pangalawa ay ang China, bagamat walang number na binigay because close country ang China after ng World War. Pero supposedly pangalawa ang dami ang mga namatay sa China. And then there is Poland, which is 5.8 million, Germany 4 million, Japan is 2 million, at marami pa na mga bansa. Imagine that number, mga kapatid. Takot na takot tayo sa COVID, pero ang COVID ay ilan lang ang namatay. Sa Pilipinas ay hindi pa umabot ng 100,000, I think, ang namatay. Sa buong mundo ay hindi pa tumapat sa ganitong bilang ang casualty ng COVID. It is the war that will be very costly. And it is important na ang mga mamamayan ng isang bansa ay aware na ang freedom na kanilang hawak o na kanilang nai-enjoy
ay kailangang bantayan. Because this freedom, kapag hindi natin bantayan, ang kalayaan na ito ay napakadaling mawala. Napakadali itong mawala, mga kapatid. At yan ang problema ng ating society. Maraming mga Pilipino ang hindi concerned sa kalayaan na kanilang nai-enjoy. Ang pinaghirapan ng mga ninuno sa nakaraang mga generation ay pinababayaan na ng bagong henerasyon ngayon, who has no idea how precious and costly is this freedom. Nagiging complacent tayo. Doesn't matter kung ano yan, bahala na, ang mahalaga, kumakain tayo. Hindi natin namamalayan, unti-unti tayo nako-conquer ng kaaway. Alam niyo ba na sa Africa, maraming mga bansa, sa Africa, even sa Asia, ay may mga bansa na ang economy ay kontrolado na ng China. There is a country, I think, ang bansang Sri Lanka, kung hindi ako nagkakamali, ay nag-default na ng maraming beses sa kanilang mga utang sa Chinese government, and practically, ang government nila ay hawak na ng China. At ito ay lumalawak sa ating panahon. So they see a threat. Meron sila nakikitang threat sa kalayaan na i-enjoy ng maraming mga bansa ngayon. And that is why ang ating pinaglalaban sa West China Sea, sa West Philippine Sea ay napakahalaga yan. Because hindi natin namamalayan, unti-unting nakakapasok na ang strategy ng kaaway ay napaka-subtle, mga kapatid. Isang araw, magtataas na lang tayo ng kamay. At pagkatapos mamarkahan tayo rito. Diba? Naikwento ko sa inyo si Bonhoeffer, kung paanong ang mga German citizens, wala silang kamalay-malay, hinahangaan nila, even churches ay sumusuporta sa political pagbangon sa politics ni Hitler. Pero hindi nila namalayan, unti-unti pala silang nako-conquer ng karisma ni Hitler hanggang sa isang araw, hindi na nila kayang i-defy ang kapangyarihan ni Hitler. That is why nagkaroon ng Holocaust. The worst thing na pwedeng mangyari sa isang bansa na katulad natin is to face war unprepared. Yung dumating ang giyera sa ating mga coastlands, and we are not prepared for that war. Hindi nga marunong humawak ng baril ang marami sa atin. At yung ibang marunong humawak ng baril, nagpapatayan. This is a reality sa ating panahon. And whether we like it or not, there is war na naghihintay lamang na mag-explode, na ang sitwasyon ay mawala ng kontrol, ang mga politicians, ang mga international leaders and organizations ay mawalan ng kontrol. And when it happens, I pray na rapture na tayo. Right? Kaya napakahalaga ng rapture para sa atin. Hindi lang dahil kailangan natin, kundi dahil ito'y pinangako ng Panginoon. And it is a good thing na bago tayo naging aware sa danger sa ating panahon, may pangako na siya na tayo ay kukuhain at dadalhin sa kanyang piling. So gusto ko magbigay ng ilang bagay sa inyo about this cost of freedom. May tatlong cost ang freedom, especially sa atin ng mga mananampalataya. Ibinigay ko lang sa inyo ang ilang background sa history para magkaroon tayo ng idea kung bakit mahalaga ang kalayaan na ating nai-enjoy. Naniniwala ba kayo na kayo ay pinalaya ng ating Panginoon? Pinalaya tayo saan? Sa kapangyarihan ng kasalanan? Pinalaya tayo sa influence ng sanglibutan?
Pinalaya na tayo sa ating guilt, yung condemnation na ating taglay sa ating puso sa pamagitan ng pagpapatawad sa ating mga sala. Ang taong walang condemnation ay isang malayang tao. Subukan ninyong lumakad sa ibabaw ng lupa, kumilos sa ibabaw ng lupa na meron kayong crime. Anong ginagawa ng mga taong kriminal o merong nagawang kasalanan kahit hindi nila sinasadya? Anong ginagawa nila? Nagtatago. Kapag tayo ay may nagawang kasalanan, magsisimula tayo magtago, and whether we like it or not, we are no longer free. Hindi na tayo malayang kumilos, hindi na tayo malayang gumalaw sa society. Lagi tayo nagbabantay. Maghihintay tayo ng gabi, pagtulog na yung mga tao, saka tayo gagalaw. Subukan ninyo makagawa ng offense sa kapatiran at hindi kayo humingi ng tawad. Hindi kayo malayang sumamba. Magsisimula kayong mahiyang mag-church. Magsisimula kayong mahiyang dalawin ng kapatiran. Bakit? Because there is an offense. At diyan natin marirealize we are not, ang ating freedom ay, anong sabi sa Tagalog? Nasisikil. Kapareho rin yan ng nasasakal. Nasisikil ang ating freedom, nako-confine tayo sa bahay. Hindi na tayo makadalaw sa kapatiran, hindi na rin tayo makapagbukas ng ating phone, ng ating social media. Tingnan niyo yung may mga utang na hindi makapagbayad, ayaw sumagot ng phone. Alam ko to home credit to, hindi ko na sasagutin. Wala pa akong pambayad. Ang ating kaluwagan, ang ating kalayaang pagkilos ay nasasakal. Naniniwala ko na napakahalaga ng kalayaan ng isang Kristiyano. Dapat tayo ay malayang sumamba sa Diyos, malaya tayo magpuri. Sabi ni Pablo, magtaas ng kamay na walang condemnation. Sino sa inyo ang kayang magtaas ng kamay kapag tayo ay sumasamba? Bakit natin nagagawang itaas ang ating kamay? Because there is no condemnation. At kapag ang ating kamay ay hindi natin may taas, then there is something wrong inside. Kailangan tayong humingi ng tawad. Kailangan nating ayusin sa Panginoon so that we can be free again. We are the free people. Anong tawag diyan? Ang mga Kristiyano, the first Christian were Jews, di ba? Ang mga Hudyo ang unang Kristiyano. Ang mga disciples ni Jesus, ang unang mga convert, mga nabaptize ng Holy Spirit sa upper room, ang unang mga convert sa Day of Pentecost, ay mga Hudyo. Saan sila pinalaya? Pinalaya sila ng Ebanghelyo sa kanilang pagkakatali sa kautusan. Sa guilt, sa condemnation ng law, sapagkat dumating ang biyaya na nagpatawad sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. And then, dinala ang gospel sa mga Gentiles. Saan pinalaya ang mga Gentiles ng gospel? Pinalaya sila sa ignorance. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na hindi nila kilala. Sumasamba sa mga bato at sa mga larawan sa mga hindi naman talaga Diyos. And they were set free. Amen. Tayo ay ganun din, mga kapatid. Pinalaya tayo sa ganung mga bagay ng Ebanghelyo. Dumating ang Reformation. Ano ang purpose ng Reformation? Para palayain ang mga anak ng Diyos sa bondage sa religion. Anong religion ang naging bondage sa panahon na yun? Ang Kristyanismo na tinatawag na RCC. Na nagkulong sa mga tao, pinagbawalan silang magbasa ng Biblia, pinagbawalan silang mag-meditate sa Word of God, at sila ay sunod-sunuran lang sa kung ano ang sabihin ng mga pari. They were captive. Nang dumating ang mga Spaniards sa Pilipinas, pinalaya tayo sa idol worship, sa mga anito, para ikulong sa panibagong religion. Sa panibagong mga idols. Nangako sila ng kalayaan, pero anong ginawa nila? Inalipin nila ang mga Pilipino. Kung paanong tayo ay naalipin physically, naturally,
tayo ay naalipin din spiritually. You see? Kaya ang salita ng Diyos ay napakahalaga because it is the Word of God that sets people free from ignorance, free from idolatry, free from, sabihin natin, mga false doctrines. Ang anti-message na dumating sa ating panahon ay isa ring gawa ng Diyos ng pagpapalaya sa atin. Pagpapalaya saan? Sa bondage sa denominations. We are confined sa denominations. Kaya tayo ay iba-iba ang belief at tayo ay tinuruan na pare-pareho tayong mga Kristiyano kahit iba-iba ang ating mga unawa. Pero tayo ay inilabas ng mensahe ng Panginoon sa ganyang kalagayan at ibinalik tayo sa purong salita ng Diyos. So ang ating kalayaan ay dumating sa atin at a great cost, mga kapatid. Mula sa krus ni Jesus hanggang sa buhay ng mga servants of God from the days of the apostles to the Reformation age hanggang sa buhay ng servants of God sa ating panahon, ang ating spiritual na kalayaan ay dumating sa atin na hindi natin pinaghirapan, atin lang tinatanggap sa pananampalataya. Kaya dapat nating pahalagahan yan. Once upon a time, ang mga Kristiyano ay hindi malayang magbuklat ng Biblia. Kahit nga ngayon, may mga religion pa rin nag-i-exist sa Pilipinas na ang mga church members ay hindi nagbabasa ng Biblia because they are not allowed to read the Bible in case magkamali sila ng unawa. Sapagkat gusto nila, isa lang unawa, isa lang interpretasyon, at isa lang ang paliwanag at yun ay ang galing sa kanilang leader. Ginawa na yan ng Roman Catholic Church. Ginawa na naman ngayon sa mga Pilipinong na umanib sa ganitong pananampalataya. It is the same bondage. Iba lang ang kulungan, kulong pa rin. Amen. Iba lang ang selda, pero nandun ka pa rin sa bilibid. Baka mas maganda lang ang kalagayan kasi may mga tulong o may mga benepisyo, pero spiritually speaking, people are still in bondage. Kaya kung kayo malayang magbasa ng Bible, read your Bibles. Open your Bibles. Bring your Bibles to church. Take time. Mag-spend kayo ng panahon sa salita ng Diyos, araw-araw, sapagkat sa ibang panig ng mundo, maraming mga tao hindi malayang magbuklat ng Biblia. And they are thirsting for the Word of God. Samantalang tayo ay napakaluwag, pero binabaliwalaan na natin. We are so free, and we become oblivious to the dangers. So, ipakita sa inyo ang tatlong halaga ng kalayaan, mga kapatid. Una, ang unang halaga ng kalayaan ay courage. Kailangan ng mga taong matapang para magsimula ang revolusyon. Kailangan ng Andres Bonifacio para i-challenge, i-inspire ang mga Pilipinong naduduwag, na natatakot sa kapangyarihan ng Espanya para sila ay maglakas loob at sama-sama magpunit ng kanilang mga sedula. Kung walang courage, kung walang tapang, kahit kay Andres Bonifacio, kung walang tapang sa kanya para harapin ang challenge na yan, baka hanggang ngayon, mga katsila tayo. Imagine. Baka hanggang ngayon, ang seat of government natin ay nasa Spain. Para magkaroon ng kalayaan, someone must have the courage to stand up against tyranny. Napuntahan natin ang Israel. Ang Israel ay nangangailangan ng isang matapang na lalaki. Now, sa pasimula, inakala ni Moses na matapang na siya para ilid ang Israel sa kalayaan. Isang araw, pumatay siya ng isang Egyptian sapagkat nakita niyang sinasaktan ng kanyang kababayan. And then the next day,
ay meron siyang dalawang kababayan na nag-aaway at gusto na naman niyang makialam because he wanted to be the leader that God has promised for Israel. He wanted to show them na kaya niya. Pero nung siya ay humarap na doon sa kanyang mga kababayan, nagsimula siyang matakot sapagkat na may nakaalam na siya ay pumatay ng isang Egyptian the other day. Anong sabi ng Exodus 2 verse 15? Moses fled from the presence of Pharaoh. Wala siyang lakas para maging bayani sa panahon na yun. And 40 years later, mas lalo siyang walang lakas. When it was time para siya ay tawagin ng Panginoon at siya ay ibigay ang commission sa kanya, sabi ng Panginoon, ako'y bumaba at ikaw ay dadalhin ko, susuguin ko sa Ehipto upang palayain ang aking bayan. Mas lalo siyang walang tapang. Sabi niya, Panginoon, iba na lang ang iyong suguin. Hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong magpaliwanag, hindi ko kayang humarap kay Faraon, magpadala ka ng iba, wag lang ako. Wala siyang lakas. That's why nakita ko mga kapatid, ito ang isa pang mahalaga kung bakit kailangan ng Diyos mag-perform ng signs and wonders. Ang purpose ng signs and wonders na yon ay para i-inspire ang mga Israelites. They have become, sabi natin, accustomed, nasanay na sila sa kanilang slave life. Sa kanilang lifestyle na alipin, gigising ng umaga, maghapong gagawa ng bricks, and then uuwi sa bahay na pagod at mamamatay sa ganong kalagayan. Nasanay na sila sa ganong sitwasyon for more than 100 years. Hindi na nila iniisip na mayroon pang mas magandang kalagayan. At nang dumating si Moses, sa isang sandali sila ay na-encourage, pero nung sila ay higpitan ng mga taskmaster, sinisipan nila si Moses. So, obviously, wala nang tapang. Para sila mga Pilipino noon, na okay na yan. Ang mahalaga, nabubuhay tayong maayos. Kumakain, buo ang pamilya, at mamamatay tayong alipin. Hayaan na lang natin sila. Ang tawag doon ni Jose Rizal ay indolence. At sabi niya, ang mga Pilipino raw ay tamad. At yun ay inaddress niya sa isang libro. Hindi mahirap ang mga Pilipino dahil sila ay tamad. Sila ay ginawang tamad. Tinuruang maging tamad. Bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayaman ang ating mga ninuno. Marami tayong natural resources. Maginhawa ang kanilang kalagayan. But there is one thing na disadvantage nila. They were naive sa mga nangyayari sa politika sa buong mundo. Kaya sila ay napakadaling na-conquer. Even today, economically, ang mga Pilipino ay conquered ng mga inchik. Gaano karami mga Pilipino ang alam ninyo nung unang panahon na merchants pumupunta ng China, Japan at ibang bansa para mag-conduct ng business. Halos wala tayong alam. Ang mga history ng mga bansang paligid natin ay walang record ng mga Pilipinong nag-travel at yumaman sa kanilang mga bansa. Pero sa Pilipinas, ang daming dayuhan ang naging mayaman. Ang daming dayuhan ang naging mayaman. Lalo na mga inchik. Portuguese, Spanish, Indians. You see? So ang kalagayan ng mga Israelites during that time ay para silang okay na sa ating alipin basta kumakain. In fact, nabanggit nilang one time yan kay Moses. Mabuti pa sa Egypt, may gulay, may mga sibuyas, may bawang. Dito, wala kami ibang makain. Kahit alipin kami doon, hindi naman kami nakakain. Yan ang naging mindset ng mga alipin. At kapag ganyan ang mindset ng mga tao, hindi sila makakalaya sa pagkaalipin. Ang Israel ay walang tapang. No one was brave enough
para humarap kay Pharaoh, not even Moses. Kailangan silang encourage ng Diyos. Kailangan magpakita ang Diyos ng signs and wonders kay Moses para sila ay maglakas ng loob na humarap kay Paraon kapag nalaman nilang backup nila ang Diyos at ang Diyos nila ay Diyos na buhay. So nagsimula silang gumawa ng mga signs and wonders na yon. Pero hindi na tinag si Paraon. Alam natin, 10 salot ang kailangang i-perform ng Diyos para ang Israel ay makalaya. Ang purpose ng mga plagues ay una, para i-define ng Diyos ang mga Diyos-Diyosa ng Egypt, para ipakita sa mga Egyptians na ang inyong mga Diyos ay hindi tunay na Diyos. At ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. Pangalawa, habang ang mga signs and wonders ay ginagawa ng Diyos, lalo namang nagbibuild ang courage sa mga Israelites. Naintindihan ninyo mga kapatid? Kahit naman tayo sa ating panahon, kapag mayroong mga problema dyan sa ating harapan, wala tayong lakas ng loob para harapin ang challenge sa pamagitan ng pananampalataya. Kailangan nating may marinig na testimony, kailangan nating makakita ng halimbawa sa ibang tao, saka tayo lumalakas ang pananampalataya. At yun ay alam ng Diyos. So God performed miracles sa panahon ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Nag-perform siya ng signs and wonders sa lahat ng mga bayan ng Israel na kanilang napuntahan. For what purpose? Anong sabi niya? Have faith in God. Ang purpose ng mga signs and wonders na yon ay para ma-encourage ang Israel na sumampalataya sa Diyos. At anong sabi niya? Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Without those signs and wonders, ang mga Israelites ay mahihirapang kilalanin si Jesus Christ. Ang mga disciples niya ay na-convert sa pamagitan ng signs and wonders. There was a man na sinabi niya may maganda bang lilitaw sa Nazareth, and then si Jesus ng kanyang makausap, binanggit niyang pangalan. At sabi niya, paano mo ko nakilala? Bago ka pa tawagin ni Felipe, bago ka pa tawagin, nakita na kita. Nasa kaupo sa ilalim ng puno. And he was amazed. At sabi niya, you are the Christ, the Son of God. They needed miracles. They needed signs and wonders. At hindi niyo ba nakikita kung bakit sa panahon ng ministry ng ikapitong mensahero, kailangang ulitin ng Panginoon ang mga ginawa sa lupa sa kanyang earthly ministry. Kailangan ulitin ang panahon na yon at magpakita muli ang Diyos ng signs and wonders sa ating generation. Bakit? Sapagkat masyado na tayong naging komportable sa denomination system na nagsasabing tapos na ang himala, tapos na ang mga signs and wonders. Ang kailangan lang natin ngayon mag-upo ng tahimik, magbasa ng Biblia at maniwala na tayo ay ligtas kahit walang karanasan. Signs and wonders were performed para tayo ay magising. Right? Para tayo ay magising. Mamulat sa ginagawa ng Panginoon sa ating panahon na meron palang restoration work ang Diyos para sa kanyang end time bride. Tingnan ninyo ang inyong mga istorya. I'm sure karamihan sa atin ay na-convince sa mensahe dahil may ginawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Dahil meron siyang ginawa sa inyong buhay, dumating tayo sa crisis ng ating buhay na parang wala nang solusyon, and then nag-step in ang ating Diyos. And then we were convinced na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. And that is why we are serving Him today. Amen. God has to step in para tayo magkaroon ng lakas ng loob. Sadly, si Moses ay walang ganung tapang sa pasimula. Ganun pa man, kailangan ng tapang para mag-spark ang cry for freedom. Si Barbara meron laging iniistorya na sa panahon ng Civil War,
I suppose ito ay totoong istorya sa US na mayroong isang lalaki na sinugod ang isang mataas na burol sapagkat napakahirap, hindi matapos-tapos yung laban, maraming casualties dahil napakahirap makonquer ng burol na yun. At itinaya niya ang kanyang buhay. Sabi niya, sumigaw siya, "Make way for liberty." At ang lahat ng mga kutsilyo, ng mga baril, sapagkat ang mga baril may kutsilyo sa dulo, sinalo niya ang lahat. At ang kanyang mga kasama naman, na-conquer nila ang isang lugar na yun. Kailangan talaga ng isang matapang. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Josue, "Be strong and take courage." Kung maduduwag ka, you cannot conquer the promised land. It takes courage para ang aking bayan ay makapasok sa promised land. Sa ating panahon, kailangan din natin ng courage na yan upang ang kalayaan na nasa atin na ay huwag masayang. At patuloy nating ma-enjoy, hindi lang tayo, kundi ang susunod na generation ng ating mga anak. Hallelujah. Tingnan niyo ang ating Panginoon. Well, si Moses ay type and shadow ni Jesus sapagkat tinuturing na deliverer si Moses. Ang ating Savior ngayon ay si Jesus Christ. Gusto ko lang basahin ng ilang bagay na sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya sa John 4:34, "My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work." Matthew 20 verse 28, sabi niya, "The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Anong ating nakikita sa mga talata na ito? Ang ating Savior ay matapang. Hindi siya naduwag. Hinarap niya ang lahat ng kailangan niyang harapin. Alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya sa lupa, pero kahit isang hakbang patras ay hindi naduwag ang ating Panginoon. Hallelujah! That's why we have freedom sapagkat may isa na matapang na humarap sa isang tyranny na matagal nang nagro-rule sa ibabaw ng lupa at yan ay ang Diablo. Diba? Ano ang sabi ng Hebrews chapter 2? Naalala ko lang ngayon ang Hebrews chapter 2 na sinabi doon, sapagkat tayo'y mga laman at dugo, ang ating Panginoon ay nakitulad sa ating kalagayan para maranasan niya ang kamatayan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sa pamagitan ng kamatayan ay kaniyang mapalaya sila na buong buhay nila ay alipin sa pagkatakot sa kamatayan. Yun ang kalagayan ng Israel. Yun ang kalagayan ng mga tao. Sino ang haharap sa kamatayan? Sino ang haharap sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay? Wala namang makaharap sa kamatayan at sa kapangyarihan ng kasalanan, di ba? Naalala niyo ang quotation ni Pablo sa 1 Corinthians 15? Nang ipakita niya ang body change, he was so happy, he was so glad sa revelation ng body change. Sabi niya sa bandang baba, "Oh death, where is your sting?" O kamatayan, nasaan ang iyong timo? Nasaan ang iyong kapangyarihan? Wala ka ng kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. We have been set free from fear of death. That is why sa ating mga mananampalataya, ang kamatayan ay hindi na curse, kundi blessing. To live is Christ and to die is gain. Do you believe that, brothers and sisters? Hallelujah. Sa Matthew 16, mababasa natin ang isang account kung saan si Pedro ay nagsimulang mag-upos kay Jesus sapagkat sinabi niya, simula nung time na yon, nagsimula siya magsabi na the Son of Man will be captured and then killed by enemies. Pero sinabi rin niya, and will be raised on the third day. Pero itong si Peter naman, ang tapang. Nirebuke niya ang Panginoon. Ang sabi rito, God forbid it, Lord. Ang lakas ng loob niya. God forbid it, Lord. This shall never happen to you. Pero anong sagot ni Jesus? Satanas, lumugay ka sa likuran ko. Sabi niya, you are a stumbling block for me,
not setting your mind on God's purpose, but men's. Tinawag pa ni Jesus si Pedro na Satanas, samantala napakaganda ng kanyang intention. Ipagtanggol ang Panginoon. Pero ipinakita ni Jesus, this is not something na kaya mo ko ipagtanggol, Pedro. In fact, ito ang dahilan kung bakit ako naparito sa lupa. Para ibigay ang aking buhay na katubusan, pantubos sa marami. Kaya ang ating Panginoon, ang pinakamatapang sa lahat. Amen. Siya ang ating hero. Amen? Alam niyo ba, ang isa pang term sa hero? Champion. Di ba? Sino ang hero ng mga Philistines sa panahon ng giyera kay Saul? Si Goliath ang kanilang hero. Pag wala nang makalaban, si Goliath ang kanilang inihaharap. Ang tapang nila at nagsabi sila, hindi na natin kailangan magbuhos ng maraming dugo, hindi na dapat mamatay ang marami. One-on-one na lang. Bring your champion, and we will bring our champion. At kung sino ang matalo, slave forever. At ang Israel ay walang champion. Ang Israel ay walang hero. Supposedly, ang kanilang pinakamatangkad at pinakagwapong hari. Siya ang dapat na maging bayani sa panahon na yon, pero nangangatog ang tuhod at nandun nagtatago sa kanyang tolda. Hindi niya hinaharap ang champion ng mga Philistines. Pero meron ng inihandang champion ng Diyos. Ang isang binatang si David ay ni-raise ng Panginoon. At hindi sila makapaniwala na ang papatay sa hero ng kaaway ay isang musmus, isang binatilyo na walang training sa battlefield. Pero may karanasan sa Diyos. Hindi niya alam ang battlefield, pero kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya napakahalaga ng ating pagkilala sa Diyos. Hindi natin kailangang maraming alam sa mga bagay ng lupa. Ang mahalaga ay kilala natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran at alam natin ang kanyang pagkilos sa buhay natin ay totoo at siya'y tapat sa kanyang mga salita. Then you will have the courage para harapin ang mga hamon ng kaaway sa buhay mo. Amen. Tandaan natin, ang mga pananakot ng kaaway, ang purpose is to bring us to bondage. Para tayo ay ikulong sa ating mga fears, ikulong sa ating sa ating pagkilos sa buhay na ito, ikulong tayo sa ating mga pangamba at hindi na tayo makagalaw sa pananampalataya. But it is faith that sets us, gives us courage. Faith, it is faith that makes us move and act. So, okay, maraming talata ito, so hindi ko na lang basahin ng iba. Ang pangalawang bagay, ang pangalawang halaga ng kalayaan, of course, ay sacrifice or loss of life. Sa isang giyera, kailangan meron talagang mamatay. Otherwise, mahirap harapin ang isang laban, ang isang battle, kung lahat ay takot mamatay. Kaya ang unang bagay na dapat na mawala sa atin, mga kapatid, bilang Kristiyano, ay ang takot sa kamatayan. Takot sa kamatayan. Ang unang bagay na dapat mawala sa atin ay ang takot, fear of the power of, yung pagkatakot sa kapangyarihan ng dyablo. At meron tayong kaisipan na ang kamatayan ay kapangyarihan ng dyablo. Ang dyablo ay may kapangyarihan sa kamatayan. Sinasabi ng Biblia sa Hebrews chapter 2, sapagkat nagagamit niyang tool ang kamatayan para ang tao ay matakot sa kanya, because there is the idea na ang dyablo ang pumapatay sa atin. Subalit hindi ang dyablo ang pumapatay.
Kung meron mang kayang patayin ang dyablo sa atin, it is only the body. Di ba sabi ni Jesus, huwag niyong katakutan ang kayang pumatay sa katawan, pero hindi kayang patayin ang inyong kaluluwa. Pero katakutan niyo siya na may kakayanang wasakin ang kaluluwa at katawan sa impyerno. Isa lang ang merong ganong kapangyarihan, ang Diyos. Meron lang kapangyarihan ng dyablo sa ating kamatayan sapagkat tayo ay na-capture niya sa pamamagitan ng kasalanan. Pero kapag ang kasalanan ay nawala, nahugasan ang buhay ng isang tao, Satan has no more power. God holds the power over death and Hades. Ang Diyos ang may control niyan. Kaya ang dyablo, pag ang tao ay talaga nakasumampalataya sa Panginoon, na isuko ang buhay, makikita niyo ang dyablo ay powerless na sa isang mananampalataya. And the only thing na pwede niyang gawin sa atin ay maglagay ng takot, maglagay ng takot, maglagay ng takot. Pero kailangan nating ma-realize, wala tayong dapat ikatakot sa dyablo. Ang Diyos lang ang ating katakutan. At matakot tayo sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Hallelujah! Then, wala ka nang dapat kailangan katakutan pa. Kahit ang tao. Sabi ng Biblia, the Lord is my helper. What can man do to me? Ano ang kayang gawin ng tao sa akin? Ang Diyos ang aking katulong. The cost of freedom, the second cost of freedom is sacrifice. Somebody has to die. Para sa kalayaan ng isang bansa, kailangan may mamatay. And that's the reason, yung mga hero na tinatawag natin noon, hindi yung mga hero ngayon. Kasi ngayon, kahit sino pwede maging hero. Pag feeling hero, pwede na maging hero. Pero ang mga tunay na hero ay nagtataya ng buhay. Ang mga tunay na hero ay silang unang humaharap sa panganib at kanilang itinatay ang kanilang buhay sapagkat alam nila, hindi lang courage ang kailangan. Kailangan ding may mag-sacrifice alang-alang sa kalayaan. So it's katulad ng binanggit ko kanina, hindi na lihim na bagay na by the time na matapos ang World War II, millions and millions have died because of these senseless wars. Dahil sa ilang mga tao na gustong mag-conquer ng mga lupain, gustong lumakas at gustong maging makapangyarihan sa buong mundo, ay marami ang namatay for the sake of freedom. Tingnan ninyo, balikan natin ang story natin sa Israel. Ang Israel, what happened to Israel? Ano nangyari sa panahon na yon? Pagdating sa ikasampung salot, anong sabi ng Panginoon? Many will die. Sa ikasampung salot, sabi ng Panginoon, sa gabing ito, maraming mamamatay at papatayin ko ang lahat ng mga panganay sa Egypt. Sabi ng verse 12 ng Exodus 12, let's read this first. For I will go through the land of Egypt on that night and fatally strike all the firstborn in the land of Egypt, from the human firstborn to animals. And against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. And then sa verse 29, sa ating teksto, it came about at midnight that the Lord struck all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on his throne, to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of cattle. So God fulfilled his warning. Kung anong sinabi niya, ginawa niya. Pinatay niya ang lahat ng mga panganay mula sa palasyo, mula kay Pharaoh, sa kanyang panganay, doon sa kanyang mga kamag-anak, doon sa kanyang mga servants sa palace, doon sa mga citizens sa kanyang bahay, hanggang sa mga nasa kulungan, walang nakaligtas. Pinatay ng Diyos ang lahat ng panganay ng Ehipto.
Pati mga hayop ay hindi nakaligtas. Lahat ng panganay sa mga alaga nilang baka at kung ano man, pinatay ng Diyos. That's the cost of war. Hinamon niyo ang Diyos, then you will suffer. Hindi lang naman ito ang cost ng pakikipaglaban ni Pharaoh sa Diyos eh. Economically, bumagsak ang kanilang ekonomiya. Sapagkat maraming mga crops ang kinain ng mga salot, mga hayop na napatay dahil sa mga salot ng mga asupre na bumubuhos, and then mga sakit na dumapo sa katawan ng mga Egyptians. So napakaraming bagay na nangyari in a span of a few months. At ang pinakahuli ay ito na nga, na pinatay ng Diyos ang mga panganay ng Israel. ng Egypt. Pero itong ginawa ng Diyos ay hindi nangyari sa mga Israelites because of the Passover lamb. Na bago dumating ang gabi na yon na pinatay ng Diyos ang mga panganay at dinalaw sa mga bahay ng mga Egyptians, nagbigay ang Diyos ng instructions. Sa inyong mga bahay, kailangan kayong pumatay ng isang korderong 1 taong gulang, at ang kanyang dugo ay ipapahid sa pintuan ng inyong mga bahay, sapagkat sa gabing iyan, dadaan ang kamatayan, at kapag nakita ko ang dugo, lalagpasan ko kayo. Ibig sabihin, kapag may nakitang dugo ang Panginoon, hindi na kailangang pasukin ng kamatayan ng bahay, mayroon nang namatay para sa bahay na yan. Lahat ng mga panganay sa Egypt ay pinatay ng Diyos, pero wala ni isa mang namatay sa community ng mga Israelite except the lambs. Amen. Sapagkat ang Passover lamb ay naging sacrifice in behalf of the children of Israel. Bakit kailangan mayroon? Sapagkat kailangang i-judge ng Diyos ang kasalanan ng Egypt. Kailangan, dumating ang panahon na napuno na ang salop ng Diyos. Kailangan nang parusahan ng Egypt because of their crimes against God and against God's people. But the problem is, ang Israel ay nandun sa Egypt, and unless may gawin ang Diyos na paraan, pati ang mga Israelites ay maapektuhan sa kanyang wrath. Di ba? Tinanan niyo si Lot, itinakas ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel. Sapagkat kung hindi, mapapahamak si Lot doon sa Egypt, sa Sodom and Gomorrah. Ang Israel, hindi agad inilabas ng Diyos, but God provided a solution. Hallelujah! Dugo ng kordero ang naging daan upang ang mga Israelites ay may spare sa judgment ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Kaya ang deliverer ng Israel ay hindi si Moses. Ang deliverer ng Israel ay ang kordero. Hallelujah. Hindi tao ang nag-deliver sa Israel, kundi ang Diyos sa pamagitan ng kanyang provided sacrifice. Because ito ay type and shadow ni Jesus Christ. Amen. Nang hatulan ng Diyos ang kasalanan sa krus ng Kalbaryo, somebody had to die. And thank God, hindi tayo. God provided a sacrifice. Si Jesus ang sumalo ng lahat ng sumpa. Napakaganda ng bagay na ito, mga kapatid, because ito'y maiko-connect natin sa ilang statement ni Jesus. The fact na wala ni isa mang Israelite na namatay habang ang wrath ng Diyos ay bumuhos ng gabing iyon, kundi ang kordero. Wala ni isa mang Israelite. Or pwede nating sabihin, wala ni isa mang binhi ni Abraham na napahamak nang dumating ang wrath of God. At anong sabi ni Jesus? Sabi dito sa John 6:39, "This is the will of Him who sent me, that of everything that He has given me, I will lose nothing, but will raise it up on the last day." Amen.
Yun ang kanyang mission sa lupa. Saluhin ang lahat ng wrath of God in such a way na walang isang anak ng Diyos na mapapahamak. Kaya nga si Jesus, mayroong parable of the lost sheep. Sabi niya, sinong matuwid na pastor sa inyo ang kapag nawala at naligaw ang isang tupa, kahit isa lang yun, iiwan mo ang 99. Hahanapin mo yung isa na yun. Sapagkat yun ang kanyang mission. Makuha ang lahat ng anak ng Diyos, walang mapahamak kahit isa. Do you understand that, brothers and sisters? Sa history ng church, mula sa panahon na yun, hanggang ngayon, walang anak ng Diyos na mapapahamak sapagkat makapangyarihan at mabisa ang dugo ng ating kordero. Glory to God! Maaaring may mga bondage na nangyari, maaaring may mga slavery na nangyari, pero hindi sila mapapahamak as long as they are under the blood of Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay safe sa ilalim ng dugo ni Kristo. Glory to God! At kailangan nating panghawakan ang ganyang bagay sa ating panahon, mga kapatid. Because so many things are happening sa ating panahon. Ang COVID-19 ay isang bagay lang yan, pero marami pang pwedeng mangyari because the wrath of God is ready to be poured out into this generation. We only have one protection. The blood of Jesus is the only salvation, is the provided way para sa ating lahat. Glory to God. That is why wag nating pakalimutan na may halaga ang ating kalayaan. Kung masarap magpuri ngayon, masarap maglingkod sa Panginoon ngayon, it is because may mga nag-sacrifice na nauna sa atin mula kay Jesus Christ hanggang sa mga servants of God. Pahalagahan natin ang kalayaan sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Jesus sa kanyang prayer, John 17:12, while I was with them, sabi niya sa prayer niya, I kept them in your name, which you have given me, and I guarded them, and not one of them perished, except the son of destruction. Not one of them perished. Ganyan ang ating Panginoon magbantay. Provided ang ating mga buhay napahiran ng dugo niya. Provided may pahid ng dugo ni Kristo ang ating mga buhay. Maraming mapapahamak sa buong sanglibutan ito, mga kapatid, because of the wrath of God. Hindi lang mga panganay. Lahat ng masasama ay makakatikim ng wrath of God sa ating generation. But those who have the blood of Jesus are safe. You will not be touched. Wala ni isa man sa inyo. Just make sure na ang inyong mga anak ay nasa loob ng bahay. Anong bahay? Household of faith. Make sure na ang inyong mga anak ay kasama niyong naglilingkod sa Diyos. Kasama ninyo nasa ilalim ng dugo ng proteksyon ng dugo ni Kristo. Make sure na sila rin naman ay kumikilala sa Passover Lamb na namatay para sa kasalanan ng sanglibutan. Make sure na sila rin naman ay nagsuko na ng buhay at kumakain ng tinapay na walang libadura at nagpipiesta sa Passover Lamb na yan sa loob ng household of faith. As long as these conditions are met, your family is safe. Oh, what a wonderful promise. Glory to God. Hindi ko na pala kailangan ng maraming pera para kumuha ng maraming security. Ang kailangan ko lang, kaming lahat ay nasa ilalim ng dugo ni Kristo. Glory to Jesus. Oh my. Ang pangatlong cost of freedom ay hindi isang bagay na tapos na, kundi ito yung bagay na nasa ating panahon, na dapat meron tayo sa ating panahon. Meron tayo na nag-i-enjoy ng kalayaan ngayon. Kailangan din tayong magbayad para sa ating kalayaan. Not the blood, sapagkat si Jesus na ang namatay sa krus para sa atin. But there is one thing na dapat nating ibigay at the cost of freedom. And that is what we call vigilance. Ang pagiging mapagbantay. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 5, verse 1,
It was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to the yoke of slavery. Kinuha ko ang translation ng NIV, sabi niya, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Huwag mong hayaan, huwag mong pahintulutan na ikaw ay makapture ulit at madaganan, maipatong sa buhay mo ang pamatok ng pagkaalipin. So paano mo gagawin yan? Let's call this vigilance. Vigilance is yung pagbabantay. Kapag may mga kaguluhan sa isang community, merong nagvi-vigil. Ang mga tanod. And sometimes kumukuha ng extra help para bantayan. Kapag may mga series of, mga pagnanakaw, mga crimes na nangyayari, dinadagdagan ang mga nagbabantay sa gabi. Katulad sa aming subdivision dyan, may nagbabantay. Meron na ngayong gate at meron na doong guardhouse. Pero pag gabi, wala ng tao. Hindi ko alam bakit. Ang binabantayan lang nila yung barya. Kasi yung mga truck na pumapasok, nagde-deliver, kailangan masingil. Pero sa gabi, tulog na yung mga bantay. Kailangan natin maging vigilant na ang ating kalayaan ay hindi mabaliwala at hindi ito maitapon. Hindi ito mapabayaan sa ating panahon. Sapagkat ang kalayaan na napakamahal ay pwedeng masayang kapag may ang susunod na mga generation ay hindi nagpapahalaga sa kalayaan na yan. Can be lost. Bigyan natin ng ilang halimbawa. From New Testament references, Jude verse 5, sabi rito, now I want to remind you, though you know everything once and for all, that the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. Alright, so kanina tinitingnan natin ng Exodus 12 sapagkat tayo ay nandun sa Passover night na ang sacrifice ay inihandog sa bawat bahay at sila'y kumain ng tinapay na walang libadura, walang isa mang napahamak sa kanila habang sila'y nasa ilalim ng dugo ng ating Panginoon. But it's a different story pagkatapos ng gabing iyon at sila ay kinabukasan, sabi ni Pharaoh, okay, lumayas na kayo. And then sila ay nagmadaling umalis. Isang napakalaking kampo ng Israelites ay lumabas ng Egypt. And then, inawit natin kanina, He rolled back the waters of the mighty Red Sea. Tinaas ni Moses ang tungkod ng Diyos at habang ito'y nakataas, humihip ang malakas na hangin at ang dagat na pula, ang malaking dagat ay nahati sa dalawa at ang Israel ay nakatawid. So ito yung sinasabi ngayon ni Jude. Sabi niya, after saving a people out of the land of Egypt, destroyed those who did not believe. Nakatawid sila sa Red Sea, pero pagkatapos tumawid, anong nangyari? Doon sila isang pinatay ng Panginoon. Ano nangyari sa kanila? Well, ang 1 Corinthians 10 ay mayroong dagdag na clarification. Sabi ni Pablo rito, from verse 1, for I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that our fathers were all under the cloud, that is the pillar of cloud, and they all passed through the Red Sea, the mighty Red Sea, na binuka ng Diyos, and they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea, and they all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, yun ang nangyari sa journey na. Nevertheless, with most of them, God was not pleased. For their dead bodies were spread out in the wilderness. The fact na ang kanilang mga katawan ay namatay, nagkalat sa disyerto, ay pagpapakita na hindi nga nalugod ang Diyos. Kasi ang talagang original na plano,
ipasok sila sa promised land, pero hindi sila nakaabot. Now these things happened as examples for us, so that we would not crave evil things as they indeed crave them. So ito pala ang dahilan kung bakit hindi nalugod ang Diyos sa kanilang mga buhay. Pinalaya na sila, pero ang kanilang kaisipan, ang kanilang damdamin, ang kanilang behavior ay captured pa rin sa Egypt. Ang kanilang mga desires ay pang-Ehipto pa rin. Ang kanilang mga passions ay pang-Ehipto pa rin. Ang kanilang mga pangarap ay pang-Egypt pa rin. At sabi rito, they crave for evil things. Imagine, they crave for evil things. Paano kaya kung ang Kristiyano sa ating panahon ngayon? May mga Kristiyano sa ating panahon ba? Na naglilingkod na sa Panginoon, kasama mo na sa church, nakikinig, nag-i-enjoy ng mga Bible study at ng mga worship. Pero ang cravings ay evil things pa rin. Is it possible? Na hinihintay natin lang natin matapos ang Sunday service sapagkat immediately ay papasok tayo doon sa mga talagang gustong-gusto nating gawin. The things of this world. Verse 7, do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and to drink and rose up to play. Nor are we to commit sexual immorality, as some of them did, and 23,000 fell in one day. Nor are we to put the Lord to the test. To put the Lord to the test is to provoke, yung bang ginagalit. As some of them did and were killed by the snakes. Nor grumble as some of them did and were killed by the destroyer. So may mga bagay palang nangyari sa disyerto kung kaya yung mga nakalaya, hindi nila na-enjoy ang kanilang freedom. Pero hindi sila pinalik ng Diyos sa Egypt. Pinatay na lang sila sa disyerto. Because it's a one-way ticket. Walang return ticket na kapag ayaw mo, sige, balik ka lang sa Egypt. Bahala ka. Ang paglilingkod sa Diyos ay walang return ticket sa sanlibutan. Pag pinili mo maglingkod sa Diyos, ay maglingkod kang seryoso. Kung dumating ang panahon na ayaw mo na, then you are alone. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng ticket na bumalik sa mundo. Ikaw ay magpapasya and you will be lost. So anong payo ni Pablo? Sabi niya sa verse 11, now these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. Therefore, let the one who thinks he stands watch out that he does not fall. Ano yung watch out? Watching is vigilance. Pagbabantay, pag-iingat sa iyong sarili. Kaya nga, kung atras kayo sa chapter 9 ng 1 Corinthians na yan, di ba? Yan yung teksto ng ating preacher ng Sunday, o the other Sundays, Pastor Benji. Sabi niya, I discipline my body and put it into subjection. Baka sakali, baka mangyari sa akin kung hindi ko disiplinahin ang aking sarili, pagkatapos kong mangaral, ako yung hindi qualified na pumasok sa langit. Kaya nagbigay siya dito sa chapter 10 ng mga halimbawa na pwedeng mangyari na ikaw ay nakalabas na sa Egypt pero mamamatay ka lang sa disyerto at hindi ka makakapasok sa kaluwalhatian. Kapag hindi natin pinahalagahan ang paglaya natin sa sanglibutan. Kung kayo pinalaya na ng Diyos sa kasalanan, huwag na ninyong balikan ang kasalanan. Diba? Naalala niyo yung babae na gustong batuhin ng mga Pharisees? Sabi nila, Panginoon, nahuli namin ito ng ngalon niya. And then, sabi ng Panginoon, sige, anong sinasabi ng kautusan? Anong dapat gawin? Batuhin hanggang mamatay? O sige, sino sa inyo walang sala? Batuhin siya. Ang unang bumato. At wala nang bumato. At sabi ni Jesus, hindi na rin kita hinahatulan. Go and sin no more. Hindi sinabi ni Jesus na walang humatol, hindi ka guilty. Okay, live your life. Go and sin no more. Pag ikaw ay pinatawad, kapag ikaw ay pinalaya sa kasalanan, huwag mong balikan ang kasalanan.
Do not be entangled again with the yoke of bondage. Kung dumarating man ang tukso, Pastor, marami kasi akong struggle sa katawan ko, natutukso ako, then makipaglaban ka. Tumayo ka sa pananampalataya. Kumapit ka sa Panginoon. Tawagan mo ang Panginoon mo sapagkat siya'y buhay at siya ay tutulong sa iyo, Lord, help me. Kung natulungan ka ng Panginoon sa krus, mas kaya kanyang tulungan ngayon sapagkat ang kanyang kamay ay hindi na nakapako sa krus. Hallelujah! Ang kanyang paa ay hindi na nakapako sa krus. Siya ay nakaluklok sa kaluwalhatian. Kaya niyang iabot ang kanyang kamay sa iyo. Lord, help me! And God will help. Hindi excuse ang tukso para tayo gumawa ulit ng kasalanan. That is bondage. That is negligence of your freedom. Tumawag ka sa Panginoon, Lord, ayokong masayang ang kalayaan na ito. Malaya na ako sa kasalanan, Panginoon. Gusto ko i-capture ng diablo. Then Jesus will help you. Tandaan mo, ang ating Savior ay buhay. Hindi siya Savior sa nakalipas lang. Hanggang ngayon ay Savior siya ng lahat na nagtitiwala sa Kanya. Glory to God. Kaya vigilance requires learning from the past. We should learn from our past. Yung ating kung paano tayong pinatawad sa kasalanan, let's remember those times. Kung paano tayo nilinis sa ating mga guilt, sa ating mga maruming buhay at inayos ng Panginoon. Remember those times. Upang ma-inspire tayo na pahalagahan ang ating kalayaan na maglingkod sa Panginoon. Alalahanin niyo na there was a time na hindi tayo makapasok sa presence ng Diyos. There was a time na pakiramdam natin, sabi pa nga nila, para akong nasusunog kapag ako'y naririnig ko na ang salita ng Diyos. Pero ngayon, maluwag kang sumasamba sa Panginoon. Enjoy that freedom. Take care of that freedom. Kailangan magkaroon tayo ng tapang na katulad ng tapang ng mga nauna sa atin. Ang courage ni Jesus, kailangan mapunta sa atin. Si Josue, pinayuhan ng Diyos, be strong and take courage. At ang Israel ay sumagot. Sabi nila, lahat ng utos mo, Josue, gagawin namin. Basta't sigurado kami na kasama mo ang Panginoon. Ang lahat ng hindi susunod sa iyo mga instructions ay papatayin at aalisin sa ating kampo. Only be strong and be courageous, sabi ng Israel. Because kapag matapang at malakas ang kanilang leader, ang bayan matapang at malakas rin. God's people is only as strong as their leader. Sino bang leader natin? Alam niyo ba na ang leader natin ay hindi tao? Ang mga tumatayong manggagawa sa iglesia, hindi sila ang talagang leader. They are servants of God. Ang talagang leader sa iglesia ay si Kristo. At kung si Kristo ang ating leader, then we should learn from Him. Kailangan tingnan natin kung gaano siya katapang. Let's take courage, knowing na ang ating leader ay hindi natakot sa kamatayan. Knowing na ating leader ay faithful, then let us be faithful. You see? But of course, hindi yan madaling mangyari, mga kapatid. And that is why there is what we call the gift of the Holy Spirit. The filling of the Holy Spirit na ipinangako. So that yung inspiration, yung power, yung passion na kay Kristo ay mapunta sa mga mananampalataya. Kung kayo'y naniniwala na si Kristo ay nasa inyong buhay, then yung tapang ni Kristo noon ay naandyan sa inyo. Yung faithfulness ni Kristo ay nandiyan sa ating mga buhay ngayon. Ang kailangan lang natin ay matutong magtiwala na lumakad sa pag-akay ng Espiritu ng Diyos. Then the same strength, the same courage, the same passion, the same anointing will manifest in your lives. Sa ating panahon ngayon, makikita natin ng mga Kristiyano, there are so many Christians na ang akala nila ang buhay Kristiyano ay buhay nila na sumusunod kay Kristo. Pero ang tunay na buhay Kristiyano ay ang buhay ni Kristo
na mahahayag sa buhay natin. And the only way na ito'y mahahayag ay kapag tayo ay marunong sumunod. Binibigyan natin ng kalayaan, binibigyan natin ng nag-yield tayo sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Bakit ini-encourage natin mga Kristiyano na magkaroon ng karanasan sa Espiritu, sa gawain? Because unang-una yan talaga ang dapat nating buhay. Pangalawa, ito yung dapat na mag-lead sa atin sa buhay natin outside of the church, outside of gawain. Yung karanasan mo ngayon, yung pagkilos ng Espiritu, yung inspiration, yung awareness mo sa presence ng Diyos, yan ay dapat mong taglayin, hindi lang sa oras na gawain. Pati paglabas mo, hanggang pumasok ka sa school o sa trabaho man, yung awareness sa presence ng Panginoon ay dapat nararamdaman natin. So that the life of Jesus may be made manifest. That's the only way. Hindi tayo pwede maging Kristiyano sa ating sarili. We can only be true Christians kung si Kristo ay nasa atin at siya'y gumagalaw sa ating mga buhay. Hallelujah! At kapag iyan ay nangyari, then mararanasan natin ang tunay na kalayaan. Hindi ka lang malaya sa iyong sarili, kundi pati ang buhay mo ay magiging instrumento para sa kalayaan ng ibang mga tao. Let me read Luke chapter 4. Malapit na tayo magtapos mga kapatid. Sabi dito sa Luke chapter 4, verse 18 and 19, kinote ni Jesus ang Isaiah 61. Anong sabi niya? The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to bring the good news to the poor. He has sent me to proclaim release to captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed. That's the anointing. That is the Holy Spirit in Christ. Dineclare ito ni Jesus after na siya ay mabaptize at siya ay nag-fasting for 40 days at pagdating sa isang sinagoga, unya kinot ang Isaiah 61. And then sinabi niya sa baba, today the scripture is fulfilled. Nangyayari, nagaganap ang salita, ang hula na ito, ang kasulatan na ito. So ibig sabihin, from that time, Jesus was walking in the Spirit, led by the Spirit, at anong klaseng buhay ang na-manifest sa ating Panginoon? Hindi lang yung buhay na malaya, kundi buhay na nagpapalaya. Praise God. Kaya kung ikaw ay malaya na, kailangan meron ka ring karanasang magpalaya ng buhay, ng ibang buhay. Hindi tayo pwede sumigaw ng sigaw, purihin ang Diyos, malaya na ako. Pero hindi natin na ibabahagi ang kalayaan na yan sa mga tao. Diba? Kaya ang challenge ko sa mga manggagawa natin, kung gusto nyo maglingkod sa Panginoon at patunayan na kayo tinawag ng Panginoon, then isa sa mahalagang dapat na maging bunga ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos, tayo mismo ay may karanasang makapagdala ng mga tao sa Panginoon. Mag-akay ng mga tao sa Panginoon, makapagpalaya ng mga naalipin ng kasalanan. Right. That would be a good testimony. Sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, then you are free. 2 Corinthians 3:17, where the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is liberty. Kaya pag kumilos ang Espiritu ng Diyos, malaya tayo magpuri, di ba? Pero sometimes, kailangan muna natin merong isang malaya. Kailangan yung song leader o yung MC o yung preacher ay siya muna ang magpakita ng kalayaan. Saka tayo susunod. Pero kapag nararanasan nyo ang kalayaan ng Espiritu, hindi kayo nakadepende sa tao. Isa lang ang ating sinusunod talaga, si Jesus Christ. We are all taking inspiration from Him. Habang tayo mga musmus sa pananampalataya, nakadepende pa tayo sa mga naglilid sa atin, tatay natin, kapatid natin, manggagawa natin. Pero kapag tayo mature na, hindi tayo dependent sa kanila. We still respect them, we still hear them, and listen to them kapag nangangaral sila. Pero ang
ang nag-i-inspire talaga sa atin ay si Kristo. Ang Panginoon ng ating buhay, ang Espiritong malaya. Amen. Kaya napakahalaga ng kalayaan. Huwag nating pabayaan ang kalayaan. Kaya kung kayo tatanungin ulit ng mga manggagawa, malaya ba kayo magpuri sa Panginoon? Pahalagahan niyo yan. Kapag yan ay tinatanong sa atin, ibig sabihin, ang tunay na pagsamba talaga ay kailangan natin at mararanasan lang natin kapag tayo malaya, nakaranas ng kalayaan. Kaya kung merong guilt, ihingi ng tawad. Kung merong fear, alisin ang takot. Kung may mga worries, ilapag sa Panginoon ang lahat ng ating mga pag-aalala para tayo'y malayang magpuri sa Diyos. Nakakita na ba kayo ng taong sumakay ng bus? Meron siyang pasan-pasan na malaking maleta. At pagsakay sa bus, umakyat siya sa bus. At pagkatapos, pasan-pasan pa rin niya yung maleta. Hirap na hirap siya, samantalang pwede naman niyang ilapag ang kanyang maleta. Hindi ba nakakatawang isipin ang ganong bagay? Ganon din naman nakakatawang isipin kapag tayo ay nagsasabing, ako'y pupunta sa Diyos, sa Panginoon, sa gawain para sumamba, para magpuri, at marami kang burden, at pagkatapos hindi ka makapagpuri sa loob ng church kasi ang dami mong pasan-pasan. Ilapag mo, kapatid, para mag-enjoy ka sa presence ng Panginoon. Hallelujah! Ang lahat ng ating burdens ay pwede nating ilapag sa paanan ni Kristo. Glory to God. Amen. Praise God. The cost of freedom ay hindi dapat nalimutan. At ngayon, ang ating pagiging vigilant, yan ang cost para sa ating buhay. Hindi na tayo ang nakipagbaka noong unang panahon. Tingnan niyo ang Israel. Yung freedom na ibinigay ni Josue sa kanila, nakapasok sila sa Kanaan, nawala. Bakit? Hindi nila pinahalagahan ang napakalaking biyaya ng Diyos sa buhay nila. Ganon din ang mangyayari sa church kapag hindi natin pinahalagahan ang kalayaan na ito. So, sa pagtatapos mga kapatid, let me say this. The only freedom we need is the one that Jesus gives. Wala nang iba. That is the only true freedom. Sabi ni Jesus sa John chapter 8, if you continue in my words, then you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. That is how we experience freedom sa ating panahon. Kailangan natin ng encounter sa truth. Pero sometimes, ang truth na yan ay hindi natin ma-encounter ng isang biglaan lang. Sometimes it takes a few Sundays. It takes a few months para tayo unti-unting ma-expose sa truth ng salita ni Kristo hanggang sa makilala nating lubos ang truth na yan. And then, we are set free by believing in God's truth. Lalo na sa ating panahon na maraming mga salita ng tao na umaagaw ng ating atensyon. There was a time na napakadali lang mag-evangelize sapagkat ang mga tao ay walang maraming mga idea na nakakalap sa sanglibutan. Pero sa ating panahon ngayon, maraming kaagaw ang salita ng Diyos. And it takes exposure, continued exposure, para tayo ay makapture ng truth. Even sa panahon ni Jesus, sa mga disciples niya, hindi naman sila fully convinced sa umpisa. They just followed. Until there came such a time ng challenge at ang mga tao ay nag-aalisan na iniiwan na si Jesus. Pero mayroong ilan na nagsabi, nasa iyo ang salita ng buhay. Saan kami pupunta? Nalalaman namin na ikaw ang Kristo na darating. You see? Na-expose sila sa truth. Hanggang sa sila ay na-capture ng truth. Ganun na dapat mangyari sa ating buhay, mga kapatid. We are captive to the Word of God. Nang si Martin Luther ay tinitrete ng RCC,
Kung hindi mo i-recant ang iyong mga hamon laban sa aral ng simbahan, i-excommunicate ka namin. At si Martin Luther ay nagsabi, here I stand. Hindi ko kayang sumalungat sa aking budhi. Sapagkat sinasabi ng Biblia, kailangan natin maging totoo sa ating budhi. Ito ang sinasabi ng aking budhi, ito ang aking natutunan sa salita ng Diyos. Sabi niya, here I stand, so help me God. Kailangan magkaroon tayo ng ganung disposition. Sabi pa ng isang inawit na narinig natin kailan lang, I've reached the point of no return. There's no turning back. It's Jesus or nothing. Liberty or death. Para sa anak ng Diyos, ganun lang. Sabi ni Jesus ulit, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a servant of sin. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So, if the son sets you free, you really will be free. Kaya isang kalayaan lang ang kailangan natin, yung kalayaang si Kristo ang nagbigay. Because sabi ni Jesus, if the Son of Man sets you free, you are truly free. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen. Kaya mga kapatid, enjoy natin ang kalayaan at pahalagahan natin. Tumatayang lahat. There's one thing na gusto kong ihabol sa inyo mga kapatid sa gabing ito, and I find out na napakaganda ng bagay na ito. Sa panahon na si Moses sa panahon na ang plagues ay ibinibigay ng Diyos sa Israel, si Moses ay humaharap kay Pharaoh. At isang bagay ang nire-relay ni Moses kay Pharaoh. Lagi niyang sinasabi, thus saith the Lord, let my people go. Let my people go. At kung ating ibibilangin yan sa Exodus, 7 times na si Moses ay nagsalita sa harap ni Pharaoh. Sabi ng Panginoon, palayain mo ang aking bayan. At 7 times na si Pharaoh ay nagmatigas. Pagkatapos ng 7 ulit na nangyari ito, ang 8, 9, at 10 salot, hindi na nag-plead ang Diyos. Hindi na nag-plead ang Diyos, sa halip ay lagi nang dineclare ng Diyos kung anong salot ang kanyang gagawin, at hindi na muli nagsabi ang Diyos, let my people go. Pero pagdating sa 10, mababasa niyan sa Exodus 12, I will do one more, I will bring one more plague. At kapag ito ay binigay ko, si Pharaoh na ang magsasabi, umalis na kayo. Alam niyo ba kung gaano kagandang bagay na yun, mga kapatid? Ang ating kalayaan, ang kalayaan ng Israel ay hindi pinuwersa sa kamay ni Pharaoh. It was Pharaoh who let them go. Diba? Pagkatapos ng gabing iyon na namatay ang lahat ng mga panganay, nag-iyakan ang mga Egyptians, lumabas silang lahat sa mga bahay nila mula kay Pharaoh hanggang sa mga mamamayan, at pumunta sila sa mga Israelites at sabi nilang lahat, sama-sama silang nagsabi, go! Umalis na kayo! Bumangon kayo at umalis na kayo. Dalhin nyo ng lahat ng gusto nyong dalhin at huwag na kayo magpakita sa amin. What happened? Kalayaang ibinigay ng Diyos sa atin ay isang ganap na kalayaan. Hindi ito isang kalayaan na kailangan may magtusang mga anak ng Diyos, mga mananampalataya ng Diyos na mag-suffer para lamang tayo makalaya. Isa lang ang namatay, ang kordero ng Diyos ang namatay. Hallelujah! Pero sapat iyon upang tayo ay pakawalan ni Satanas.
Isang buhay lang ang nabuhos. Pero sapat yun para ang dyablo ay bumitaw at sabihin niya, okay, hindi ko na kayo kayang hawakan. You are free. Hallelujah. Practically, hinand over tayo ng dyablo kay Jesus sapagkat ang Diyos kapag nagpalaya, ganap na malaya. Hallelujah. Kaya gusto kong malaman mga kapatid, napakahalaga ng iyong kalayaan. Even the devil cannot hold you back. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kapag ikaw ay tumayo sa pananampalataya, walang evil spirit na kayang humarang sa iyong pagpapasya. Kapag ikaw ay tumayo sa salita ng Diyos, walang kaaway na kayang humarang sa iyo sapagkat na-release ka na sa kamay ng dyablo. Isang handog lang. Isang sacrifice lang. Glory to God. Wala nang ibang anak ng Diyos na nag-sacrifice. Only Jesus. And we were set free. Paano natin malalaman na talaga nga tayong malaya? Tingnan ninyo. Nang si Kristo ay nabayubay sa krus at nalagutan ng hininga, ano nangyari? Ang napakakapal na kortina sa tabernacle ay napunit! At ang mga libingan na matagal nang nakatabon, matagal nang nalalahimik, ay nabuksan lahat ang mga libingan ng mga banal. Anong ibig sabihin nun? Sapagkat ang sacrifice niya ay sacrifice once and for all. Na nang ito ay bumuho sa Kalbaryo, ang mga libingan ay kailangang bumuka para palayain ang mga banal na matagal na nakagapos sa kulungan. Purihin ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Glory to God! Amen. Kaya nga ang Biblia ay may salita na nagsasabi, God raised Him from the dead, putting end to the agony of death because it was impossible for Him to be held back in its power. Imposibleng mapigilan ng libingan ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Kaya ako naniniwala, kung kayo anak ng Diyos, hindi kayo kayang pigilan ng dyablo. That is why sabi ni Paul sa Romans chapter 8, nothing can separate us from the love of God. Not even death. Hallelujah! Kahit kamatayan, kahit libingan, kahit mga anghel, kahit mga pestilence, kahit mga pag-uusig, walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. You are free! You have been set free. Pahalagahan ninyo ang kalayaan na yan. Glory to God. I challenge your faith, mga young people, pinalaya kayo ng Panginoon. Huwag kayong magpapaalipin sa mga influence ng sanglibutan. Gamitin ang social media ng tama. Gamitin ang school ng tama. You are free to serve the Lord. Pag pinipigilan kayo, huwag kayong pumayag. Stand on your faith. Maging vigilant kayo sa inyong pananampalataya. And you will enjoy the freedom that Jesus died for all. Jesus died for your freedom. Oh, purihin ang Panginoon. Hallelujah! What a wonderful Lord. What a wonderful Jesus we have. Purihin siya, purihin siya. Hallelujah, hallelujah.